Good morning sa lahat at happy New Year. Okay, so ngayong araw na ito ang unang-unang linggo ng taong ito. Kung kaya't ang ating mensahe ay may kinalaman sa ating paglalakbay sa 2026. Bago tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Ama, kayo po ang magturo sa amin. Dalangin po namin ang inyong banal na espiritu at kayo po ang lubos na magbigay sa amin ng pangunawa sa mensahe na nais mo sa unang linggo ng taong ito. O Diyos, sa aming paglalakbay nitong 2026, dalangin po namin ang inyong pagpapala, presensya, biyaya, at pag-iingat sa bawat isa. Kaya nagpapasalamat po kami o Diyos sa taong ito dahil alam namin kasama ka namin. At dalangin po namin ang inyong banal na espiritu na ngayon sa aming pakikinig at sa pagtuturo ng iyong lingkod, kayo po ang mangunguna. Salamat po o Diyos sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. So again, welcome sa lahat. Ito po ang unang linggo. Kung kaya't tulad ng sinabi ko kanina, may kinalaman ang ating mensahe sa ating uh, sa taong ito, sa unang linggo ng taong ito. Okay? So, ang pag-aralan natin ay patungkol sa vision casting o yung ating dapat lakaran bilang Kristiyano nitong 2026. Okay? So, punta po tayo sa Matthew 28, beginning verse 18 hanggang 20. Lumipat si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako ang laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Okay. So, ang unang-una na dapat po natin malaman bilang simbahan at bilang individual, bawat isa sa atin, yamang ikaw at ako ay tinubos ng Panginoon, yamang ikaw at ako ay patuloy na pinagpapala ng ating Panginoon, may dahilan kung bakit narito pa tayo, wala pa tayo doon sa kanyang kaharian, may dahilan. At ito ang dahilan. Ano yon? Yung tayo po ay to win and to make disciple. Ito po yung pangitain o vision ng Panginoon sa iyo at sa akin kung bakit pa tayo naririto sa mundong ito. Ang pangitain ito ay para tayo ay to win or magligtas ng kaluluwa at to make disciple, gumawa ng alagad ng ating Panginoon. So ito ang pangitain kung bakit ka pa naririto pagkatapos ka maligtas, pagkatapos na ikaw ay namumuhay sa mundong ito bilang anak ng Diyos. Ito ang pangitain ng Diyos sa iyo. Magligtas at gumawa ng alagad. Sabihin nga natin sabay-sabay. Magligtas at gumawa ng alagad. Tatandaan niyo ito. Ito po ang pangitain ng Panginoon sa bawat iniligtas niya. Ano nga po yung pangitain ng Panginoon? Magligtas, sabay-sabay po, magligtas at gumawa ng alagad. Itong dahilan kung bakit ka pa nabubuhay, kung bakit ka pa nagtatrabaho, kung bakit ka pa pinagpapala ng Diyos,
ay para magligtas at gumawa ng alagad. Ulitin ko po ito ngayon. Okay? Para hindi po natin malimutan. Ano ang pangitain ng Diyos? Kung bakit ka pa naririto at wala ka pa dun sa kanyang kaharian? Sabay-sabay, magligtas at gumawa ng alagad. Okay? Kaya nga po, ang sabi diyan kanina ng ating Panginoon ay ibinigay niya. Ibinigay na lahat ng kapangyarihan sa Kanya. Kaya pinahihintulutan niya tayo ngayon na humayo. Kaya habang kayo humahayo, sabi dito, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Mabigat po ang ipinagagawa ng Panginoon sa atin. Hindi lamang po sa Pilipinas. Okay? Ang sabi dito ay lahat ng bansa. Ito po ang dahilan kung bakit merong ilan na kung tinatawag nating missionary, nagpupunta po doon sa bundok, nagpupunta sa Mindanao, nagpupunta sa Visayas, at yung iba naman, hindi man pumunta sa iba't ibang bansa, sila ay nag-house to house. Sila po ay lumalabas talaga para magligtas, mag-akay, okay, ng kaluluwa at gawing alagad. So, bilang anak ng Diyos, malinaw na yung tinanggap mong kaligtasan, ayaw ng Diyos na sosolohin natin. Ang gusto ng Panginoon, yamang si Jesus ay bumaba dito sa mundo, nagsakripisyo siya, at bago siya umakyat sa langit, ito yung kanyang mensahe. Ang libre niyong tinanggap na kaligtasan ay iyong ibahagi rin. Kaya ito yung kabilin-bilinan ng ating Panginoon. Magligtas tayo itong 2026 at gumawa tayo ng alagad ng Panginoon. Okay? So, ang sabi diyan sa ating binasa kanina ay punta kayo sa lahat ng bansa. Kaya kahit hindi pa tayo makakarating sa ibang bansa, at least gawin natin yung bahagi natin sa ating kapitbahay, sa ating kaibigan, sa kamag-anak. So ganito po, ilagay po natin sa puso po natin na kaya ka naligtas, kaya ka pinagpala, kaya ka iniingatan. May dahilan lahat ito. Bakit ka binibigyan ng pagkakataon mabuhay pa hanggang sa oras na ito? Hindi ka pa kinukuha ng Diyos. May ipinagagawa ang Panginoon. Ito ang kanyang pangarap, ang kanyang pangitain, plano sa iyo at sa akin. Na tayo ay magbahagi. Kaya itong 2026 na ito, bilang unang linggo ng taon, ipapaalala ko po sa atin na kaya tayo iniligtas ng Panginoon para din tayo ay magligtas sa iba. Okay? Ibabahagi natin ang mabuting balita, ang ebanghelyo, aakayin po natin sila at gagawing alagad. Alright? Yan po ang nais ng ating Panginoon. So, the vision of God is for us to win and to make disciple. Ang pangitain ng Panginoon sa bawat isa sa atin ay magligtas, mag-invite, maging ilaw, maging asin, at gawin natin silang alagad. Sino-sino ang ating ililigtas? Ang lahat ng tao na maaabot natin, ang lahat ng tao na kapitbahay natin, katrabaho natin, kasama natin, sila ang ating misyon. Okay? Sila ang bansa na tinutukoy dito. Hindi ka man makarating sa ibang bansa, literal, ngunit ang mga tao na nakikita mo na lumalakad dyan sa lansangan, nakikita mo araw-araw, nakakausap mo araw-araw, sila ang iyong misyon. Sila ang ating misyon.
Okay? So, this is the vision of God. Ito ang kanyang pangitain. Ngayon, ano naman po yung purpose in doing this? Kapag sinabing purpose, anong dahilan? Bakit tayo mag-win and make disciple? Ito po yung purpose. Because we love God and we love the people around us na minahal ng Diyos. Ang dahilan kung bakit natin gagawin ang layuning iyan, bakit natin gagawin ang pangitaing iyan, ang plano ng Diyos sa atin, kasi mahal natin siya. To love God and to love people. This is our purpose, why we are obeying, why we are doing yung pangitain ng Diyos sa iyo at sa akin. Because we love God and because we love the people around us. Ano po ang sabi sa Mateo 22:37? Ganito ang sabi. May nagtanong sa ating Panginoon kung ano yung greatest commandment. Ito ang sagot ng Panginoon. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. This is the first and greatest commandment. And the second is like it. Love your neighbor as yourself. So sa Tagalog ay ganito. Ibigin mo ang iyong Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, merong pangitain, may pinagagawa, may pangarap ang Panginoon sa iyo at sa akin kung bakit ka pa pinagpapala sa mundong ito. Okay? So, hindi ka lang pinagpapala dito para i-enjoy mo. May dahilan. May pangitain ang Panginoon sa iyo. Okay? So, ang purpose naman ngayon, kung bakit natin ginagawa ito, ay dahil sa mahal natin siya. Siya ang nagligtas sa atin. Siya ang nag-alay ng kanyang buhay sa atin. Siya ang naghanda ngayon ng buhay na walang hanggan, ng langit, at siya pa rin ang patuloy. Anong pangako niya dun sa binasa natin kanina? Behold, I will be with you. Sasamahan ko kayo. Okay? Anong sabi niya? Habang umahayo kayo, gawin yung alagad ko ang lahat. At anong pa sabi niya? Ituro nyo ang lahat ng pinag-uutos ko. At tatandaan nyo, sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. So, sasamahan tayo ng Panginoon. So, ang purpose kung bakit natin naman gawin itong vision na ito o itong pangitain na ito, kasi mahal natin ang Diyos. At mahal natin ang mga tao na minahal ng Diyos. Kaya inuutos ng Panginoon, di ba? Love your enemy. Love your neighbor. Love as I have loved you. So, anong sabi dyan sa pangalawa? Mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Bakit natin ito gagawin? Mahal natin ang Diyos. At ang pagmamahal natin sa kanila ay tulad ng pagmamahal natin sa ating sarili. Sino po yung nagmamahal dito sa kanyang sarili? Taas natin ang ating kamay. Mahal natin ang ating sarili. Isipin niyo po ito, kung paano natin minamahal ang ating sarili, ang utos ng Panginoon, ang dahilan kung bakit tayo ibabahagi ang mabuting balita, kung bakit natin sila ililigtas, kung bakit natin sila gagawing alagad, dahil mahal natin sila. Kaya kahit anuman ang pagkatao nila, kahit anong ugali nila, kahit ano po ang
sabihin na natin nakikita natin sa kanila. Ang sabi pa nga ng Panginoon sa extreme is, yung matindi, even your enemy, love them. So, ito po yung second point. Ano po yung first point? The vision of God. And the second point, the purpose in doing the vision. Dahilan ay, mahal natin ang Diyos, we love God, and we love these people. Mahal natin itong mga tao ito. Kaya kung mahal mo yung kapitbahay, mahal mo yung kamag-anak, mahal mo yung kaibigan, mahal mo yung mga tao na nakakasalamuha mo, ang sabi ng Panginoon, iligtas natin sila. Ibahagi natin ang mabuting balita. Akayin natin sila. Okay? So, this is the message of God for us this year. To fulfill the Great Commission. Upang gawin. Okay? Ito yung tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, ay alam niya ang plano ng Diyos, ang pangarap ng Diyos, ang pangitain ng Diyos. Ulitin ko, ano po yung pangitain? To win and to make disciple. And what is the purpose? Why we do the vision? Ang dahilan kung bakit natin gawin ang pangitain? Because we love God and we love these people. Inalay ng Panginoong Yesus ang kanyang katawan, ang kanyang dugo. Nag-alay siya ng sakripisyo para din sa kanila, hindi lang para sa atin. Amen po ba mga kapatid? Yes. So, the goal, ano naman po yung pinaka-layunin kung bakit natin ginagawa ito? Ginagawa ang pangitain at yung dahilan ng pangitain, ang goal po kung bakit nating inaakay sila at binagawang alagad is to make every believer a leader of leaders. Ito po yung pinaka-goal or layunin. Kung bakit natin sinasagawa yung pangitain at kung bakit nating ginagawa yung dahilan, ang layunin ay gawin natin silang leader din, nagagawa din ng ating ginagawa. Malinaw po ba? Ang pinakalayunin is to win them, to disciple them, and eventually to make them a leader also. And for them also to do the same. Okay? Huhubugin natin sila na maging leader din para yung ginagawa natin sa kanila ay gagawin din nila sa iba. So, malinaw po ba? Yung una, to win and make disciple. Akayin natin sila, gawing alagad. Ano po yung pangalawa kanina? In-establish po natin ang pinaka-purpose natin. We are winning them, we are discipling them because we love God and we want them to also enter the kingdom of God. At ang pinakalayunin natin ay para sila din naman ay gawing leader na gagawa din sa ating ginagawa. Mga kapatid, kaya nakarating tayo sa ganito, may mga tao rin na ginamit ng Diyos sa atin. Halimbawa, si Pastor Toto, ang ating bishop, ako po ay kanyang inakay at ako po ay kanyang ginawang alagad. At nung siya'y nagpatuloy na hinawakan ako naman din, tinrain niya ako para gawin din yung ginagawa niya. So, ginawa niya rin akong leader. So, ito po yung pangatlo. Ito po yung goal o pinakalayunin natin. We will also eventually make them a leader. Ang layunin din natin, hindi lang mga atin sa church,
kundi aalalayan natin sila na sila'y lumago, na sila'y maging leader din para gawin din nila ang ating ginagawa. Amen po mga kapatid? Yes. May kasabihan nga, mahiya naman kayo. Mahiya naman tayo sa ating Panginoon. Kung iniligtas tayo at wala man lang tayong gagawin sa ating kapwa. Alam niyo po, nagkakagulo ngayon ang bawat bansa at kahit tayo sa Pilipinas, nagkakagulo tayo. Kitang-kita po natin ang problema, maging sa ibang bansa, ang problema din naman nila ay korupsyon. Bakit may korupsyon? Kasi walang takot sa Diyos. Ulitin ko po, bakit magulo ang barangay, magulo ang pamilya, magulo ang isang tao, o magulo man ang bansa, nagiging magulo yan kung hindi pa siya nagbabalik loob sa Diyos. So ang dahilan ng bawat problema ay kapag ikaw ay wala pa sa Diyos. Okay? Magulo ang bansa, magulo ang pamilya, ngunit kapag si Jesus ay naroroon sa isang pamilya, isang tao, at buong puso tayo sumusunod sa Diyos, nagkakaroon ng kaayusan ang ating buhay. So this is our goal, my friend, my brothers and sisters. Ang pinakalayunin or goal natin is to make them also a leader of leaders. Okay? Leader of leaders. Excited ba kayo? Yes. This year, hayaan po natin na atin pong sundin ang sinasabi ng ating Panginoon. Anong sabi diyan sa 2 Timothy chapter 2 verse 1? You then, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kaya nga, sabi sa Tagalog, anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Verse 2, ang mga narinig mo sa akin, sa harap ng maraming saksi, ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayanang magturo naman sa iba. Wow! Ang gagawin natin, di po ba inakay natin sila? Ginawa natin sila alagad. Minahal natin sila. Ang sabi dito, yung naituro sa atin ay atin ding ituturo. Okay? Atin ding ituturo sa taong mapagkakatiwalaan din na magturo sa iba. So, kitang-kita niyo po yung goal ng Panginoon. Gagawin natin din silang leader para gawin din nila ito sa kanilang kapwa din na makakasalamuha din nila. Ang sabi nga po sa verse 15 ay ganito, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So, ang sabi diyan ng ating kapatid na si Pablo kay Timothy, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at dapat na magtuturo ng katotohanan. So pagsisikapan natin na maging kalugod-lugod sa Diyos, isang manggagawang walang dapat ikaya, hindi natin dapat ikaya. Ikaya ba natin ang mabuti? Ikaya ba natin na gagawin natin ang mga tao na nakapaligid sa atin, sumusunod sa Diyos, nagmamahal sa Diyos? Nakakaya ba yon? Nakakaya ba yung magiging maayos ang kanilang pamilya? Nakakaya ba yung sila'y makakarating sa kaharian ng Diyos? Nakakaya ba yung sila rin naman ay pagpapalain ng Diyos? Okay? Isang manggagawang hindi dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Turo ng Biblia, tayo magiging tapat na magtuturo ng katotohanan. Mga kapatid, huwag nating ikahiya, ibahagi ito sa mahal natin sa buhay. Sa mga magulang, sa inyong mga anak, ituro nyo. Huwag nyong ikahiya. Ang lalong nakakahiya,
yung hindi nyo ibinahagi ang totoo, na hindi nyo ibinahagi ang liwanag, na hindi natin ibinahagi ang pagmamahal ng Diyos, ang kabutihan ng Diyos. Mga magulang, gawin natin ang lahat ng panalangin. Gawin natin ang lahat ng paghihikayat sa ating mga anak. Huwag nating pababayaan ang ating pamilya na aagawin ni Satanas, na dadalhin niya sa kapahamakan. Mga magulang, huwag nating ipagdamot ang blessing na meron tayo. Ang buhay natin sa Diyos na meron tayo. Ibahagi natin sa ating mga anak. Kayo naman mga kabataan, huwag niyong ikahiya ibahagi sa inyong mga magulang ang katuruan ng ating Panginoon, ang kaligtasan ng ating Panginoon. Tayo lahat, magulang at mga kabataan, huwag natin ikahiya sa ating kamag-anak, kaklase, katrabaho, mga tao na kapaligid sa atin. Ang nakakahiya ay yung marites, yung paninira sa kapwa. Ang nakakahiya sa harap ng Panginoon ay yung mas marami tayong oras sa chismis. Ang nakakahiya ay yung wala tayong ginagawa at pagmamalasakit sa kalooban ng Diyos at sa pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos sa kanila. Ito po yung nakakahiya. Tumatanggap tayo ng biyaya, tumatanggap tayo ng pag-iingat, ng pagmamahal ng Panginoon, at kung wala tayong gagawin na pagmamahal din sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pangitain ng kalooban ng Diyos sa kanila, yun ang nakakahiya. Kaya this year, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Binibigyan tayo ng pagkakataon. Huwag po natin isipin lamang ang material na bagay. Dahil ang material, iiwan mo yan. Ang isipin natin, yung may Diyos na nagmahal sa atin, na nagbibigay ng material, na nagbibigay ng lakas, na nagbibigay ng iyong hininga. This is the right direction na ipinagagawa ng Diyos sa atin this 2026. This is the goal of our God. Kaya't malinaw na malinaw po dito ang nais gawin ng ating Panginoon. Ang sabi niya sa Ephesians chapter 4 verse 11, binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, iba yung mga propeta, ang iba yung mga evangelista, at iba yung pastor at guro. Ang sabi dito, hanggang makamtam natin ang iisang pananampalataya at pagkakakilala sa anak ng Diyos at maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. So, binigyan tayo ng Panginoon ng iba't ibang kung tawagin natin ay gift. Ano ang purpose? Sabi niya dyan, for equipping of the saints for the work of ministry. Kaya, maari may ilan sa atin na kaloob. Binigyan tayo ng kaloob. Bawat isa sa atin ay binigyan tayo ng kaloob. Okay? Iba't ibang talent ang meron tayo, iba't ibang kaloob, pero ang kaloob na yan binigay ng Diyos, iisa lamang, to equip the saints, para ang mga ating mga maakay ay ating silang maturuan, magabayan, at magiging leader din sila. Okay? Kaya walang saysay po ang lahat-lahat. Pagharap natin sa Panginoon, wala pong saysay anumang ginawa natin dito kung hindi natin ginagawa ang pinagagawa ng Diyos. Ang tatanungin ng Panginoon pagdating ng panahon, hindi yung pera mo sa bangko, hindi yung posisyon mo sa company, hindi yung
ganda ng bahay mo, hindi yung dami ng napasyalan mo, hindi yung ano man pwede mo maipagmalaki sa iyong buhay. Hindi yan ang titignan ng Panginoon. Ang titignan ng Panginoon, merong kabang naakay. Nagiging kagamit-gamit ka ba nung ikaw ay binigyan ko ng pagkakataon mabuhay sa mundong ito? Meron ka bang naakay? Ito ang tanong ng Panginoon. So hanggat may oras tayo mga kapatid, ang Diyos ang nagsasalita sa atin ngayon. Kahabag-habag, kaawa-awa ang mga tao na nakapaligid sa atin kung wala tayong gagawin. Kaya 2026 ay naririto. Muli, binibigyan tayo ng pagkakataon maglingkod sa Kanya. Magkaisa po tayo. Magkaisa po tayo. May pangako ang Panginoon. Sasamahan niya tayo. At ito po'y maganda sa ating Panginoon. Kahit hindi mo hihingiin na panalangin mo, kung ikaw ay gumagawa sa kalooban ng Diyos nito na pinagagawa sa atin, ibibigay ng Diyos. Sabi dun sa Psalms 37 verse 4, kapag natutuwa ka na gawin ang pinagagawa ng Diyos, ibibigay niya ang pinakananais ng iyong puso. If you delight yourself unto the Lord, He will give you the desires of your heart. Kung kaya't, mga kapatid, ito ang mensahe ng ating Panginoon sa atin. Let us all come into unity to do God's purpose sa ating buhay. Okay? So, iiwanan ko po ang strategy ng ating Panginoong Yesus na ating tatakbuhin. Win, akayan natin sila, consolidate, or i-follow up natin sila, aalalayan natin sila, huwag natin sila iiwanan. Kapag sinabing iniligtas natin sila, ang sabi ng salita ng Diyos, ipinanganak sila muli. So, may tinatawag na baby Christian. Baby pa yan. Aalalayan natin. Aalalayan natin. Iimbitahan mo, papaalalahanan mo sa gawain natin. And pangatlo, gawin mo silang alagad. Paano gumawa ng alagad? Ano man ang marinig mong mensahe, ano man ang natanggap mong katuruan, ibabahagi mo sa Kanya. Pagtsatsagaan mo, ibabahagi sa Kanya. Ang narinig mo tuwing linggo, ang natututunan mo sa iyong pagbabible study, iyong ibabahagi para siya naman ay gawin mong alagad. Ganun lang po yun. And, pang-apat na strategy na ng ating Panginoon ay send. Okay, ano yung una? Win. Akayan natin. Alalayan natin. And then, i-disciple natin or i-train natin. And pang-apat, sabi mo rin sa Kanya, akayin mo rin. Akayin mo rin. Ang kaya mong akayin dahil mahal sila ng Diyos. Amen? Okay? So, in conclusion, may pangarap ang Panginoon sa'yo, may pangitain ang Diyos sa'yo, dapat natin gawin, pero sa paggawa natin ang purpose natin, because we love God and we love them. Okay? At ang goal natin ay sila rin ay magiging lingkod ng ating Panginoon. Amen? And, of course, kapag sila nagiging lingkod ng Panginoon, hahayaan din natin sila na gamitin sila ng Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Malinaw po ang ating tatahakin itong 2026. Yes, tayo po'y manalangin. Maari po ba tayo tumayo lahat? Tayo po tayong lahat? Come on, sige, tayo po tayo lahat. Maari po ba na manalangin po tayo sabay-sabay? Na ang pangitaing ito, kalooban ng Panginoon, na lalakarin natin 2026, ay sasamahan tayo ng Panginoon? May pangako siya. Sasamahan niya tayo. Kaya there will be signs and wonders. May mga himala na dadaloy sa iyo, dadaloy sa mga tao na yung aakayin. Dahil nangako ang Panginoon, sasamahan ka niya. Kung anong ginawa niya sa mga disciples na maraming signs and wonders, mga himala, gagawin niya rin sa atin. Kasi yan ang pangako ng ating Panginoon. Nung kumilos sila, nakaranas sila ng himala. Kumilos din tayo at mararanasan mo ang mga blessings,
mararanasan mo ang pagkilos ng Diyos. Maari, kapag pinagpe-pray mo sila, pagagalin sila ng Panginoon. May mga miracles sa pangako ng Panginoon. So habang tayo nakatayo, maaari po ba itaas mo iyong kamay at sabihin natin na gamitin mo ang aking buhay, Panginoon? Come on. Huwag niyo kakausapin yung katabi niyo. Ituon niyo lamang ang inyong puso't isip sa Panginoon. Maari po sabay-sabay po tayo. Ipikit ang ating mata, nakataas ang ating kamay at manalangin tayo sa ating Panginoon. Dakilang Ama, narito po ang aking mga kapatid habang sila'y nakatayo sa harapan mo. Itinataas nila ang kanilang kamay sa iyo, tanda ng pagpapasakop na gagawin nila ang iyong pinagagawa. Panginoon, salamat sa pangako mo na there will be signs, wonders, and miracles. Salamat sa pangako mo, Panginoon, na sasamahan mo kami habang isinasagawa po namin ang pangitain na ito, Panginoon. O Diyos, dalangin ko nga po, pakawalan mo ang inyong kapangyarihan sa bawat isa na nagtataas ng kanyang kamay sa iyo ngayon. Maaari mo ba sumunod kayo sa panalangin ito? Sabihin natin ito, Panginoong Jesus, susunod po kami sa kalooban mo. Gagawin po namin ang pangitain na mag-akay po kami at gumawa kami ng alagad. Yes, Panginoon, gagawin po namin ito dahil mahal ka namin at mahal namin sila. At Lord, tutulungan niyo po kami na magawa po namin silang maging alagad din. Yes, ako lamang manalangin. Yes, Lord, into your hand, akin po ipinagkakatiwala ang aking mga kapatid na ito. Salamat po, Panginoon, sa pangako mo na sasamahan mo kami. Kaya Lord, balutan mo ng inyong proteksyon ang bawat isa, pagpalain mo ang bawat pamilya, pagpalain mo ang mga negosyo, pagpalain mo ang mga trabaho, pagpalain mo ang mga estudyante, pagpalain mo, Lord, ang lahat-lahat ng bawat isa na naririto. At salamat sa pangako mo na sasamahan mo kami. At hindi po kami matatakot dahil ikaw ang kasama namin. And Lord, nananalangin na rin po ako, Lord, i-provide mo anuman ang kanilang pangangailangan, lalo na ang wisdom, karunungan na nagmumula sa iyo habang isinasagawa ang mensahe mong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. God bless everyone. I miss you all. See you January 21. God bless us all. Bye!